So mga par, matapos nga po sinabi ng Treasure Boxing Promotion CEO na si Masayuki Ito na sakaling maglaban daw ang Japanese monster na Naoya Inoue at ang kapwa nito pound per pound boxer na si Junto Nakatani sa 2025. Pabor daw si Masayuki Ito mga idol kay Naoya Inoue na manalo via knockout. Hindi pa daw kasi mga idol, hinug si Junto Nakatani na lumaban sa ganitong level. Sinabi ito ni Masayuki Ito mga idol isang linggo pa lang ang nakalipas. Matapos nito sinabi sa mga Japanese boxing media na tayong si General Casimero lamang ang malaking tsansa na makatalo kay Inoue. Bukod dito mga idol, tumaas na rin ang kumpiyansa ng kampo ni Cuadro Alas na walang panama talaga si Inoue sakali maglaban sila matapos walisin ito si Saul Sanchez sa round 1. Bagamat tila supalpal naman mga idol ang inabot ng mag-promoter ni si Masayuki Ito at ang angas ng Pinas General Casimero sa dating 2 division champion at ngayon isa na sa mga eksperto na si Timothy Bradley dahil sa latest podcast nito mga idol sa Probox TV. Prangka na sinabi ni Bradley Boy mga boss na wala na daw siya nakikita na fighter sa lower class na pwede makatalo kay Inoue sa bakbakan maliban lamang ang Japanese 3 division champion at current WBC bantamweight champion Junto Nakatani. Masakit man daw ito sabihin mga idol pero ito daw talaga ang tunay na katotohanan na kay Junto Nakatani lang daw talaga kasi mga idol ang mga tools na pwede makatalo sa Japanese monster. So parang sinasabi lang talaga ni Bradley Boy dito mga boss na walang katotohanan ng mga pinagsasabi ni General Casimero at promoter nito na si Masayuki Ito na sila lamang ang makakapagbigay ng unang talo kay Inoue. Well, naniniwala tayo mga idol na pareho lamang si Nakatani at Casimero na merong malaking tsansa sa laban kontra kay Inoue sa rason na pareho silang malakas. Magkakatalon na lang talaga mga idol kung sino ang may magandang game plan sa kanila sa laban nito kay Inoue. Malamang nasasabi ni Bradley mga idol na si Nakatani lamang ang pwede makatalo kay Inoue dahil mahaba ito, matangkad at magaling sa distance fighting. Pero wag din natin smulin si Cuadro Alas mga idol dahil magaling din po ang Pinoy na gumawa ng trap sa bakbakan. Yung tipong nagpapasuntok lang sa'yo sa una pero kapag nagkaroon ka na ng kumpiyansa sa bakbakan saka ito aatake ng hindi mo inaasahan na suntok galing kay Cuadro Alas na talagang siya ang magpapawindang sa'yo sa bakbakan. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang naging reaksyon ng Super Middleweight Unified Champion Canelo Alvarez na talagang sisibakin lang daw dito mga idol si Manny Pacquiao sakali naglaban sila dati kahit sa prime pa mismo ni Pacman kung saan mga idol nakaabot na nga sa mortal na kaaway ni Pacman na si Juan Manuel Marquez. Ang pahayag na to ni Canelo patungkol sa Pinoy kung saan natawan na lang talaga dito si Marquez sa mga sinabi ni Canelo at biglang nilihis nito mga idol ang kwento. Aniya kailan pa daw mga idol pagbibigyan ni Canelo ang hiling sa kanya ng mga boxing fans. Nalabanan nito si David Benavidez na halos 4 years na mandatory sa kanyang titulo. Tila nagpapiyaw lang talaga si Marquez dito mga idol kay Canelo. Nabuti pa talaga ang ating fighting senator Manny Pacquiao. Walang inaatrasan na fighter sa bakbakan sa kanyang panahon. Lahat na malalakas pinalaga ni Pacman. Bagamat si Canelo parang walang dugong Meksikano na lumaban sa mga tunay nito na kalebel sa bakbakan.